Hindi nyo mabatid? Nakaramihan sa inyo ay mangmang. Ngunit Padre Damaso, hindi mo ba batid na nasa bahay ka ng isang Indyo? Maaari mong masaktan si Kapitan Tiago, tama ba ako? Tagal na ipinagpalagay ni Kapitan Tiago na hindi sa inyo. Inuulit ko lamang, wala na maaatalo sa kamangmangan ng mga inyo. Mga kaibigan, aking ikinagagalak na ipakilala sa inyo ang anak ng nasira kong kaibigan. Siya, si Don Crisostomo Ibar, nang galing pa sa Europa. Buenos noches, amigos, at sakura ng ating bayan. At sa pinakamatalik na kaibigan ng aking ama, na si Padre Damaso. Tama nga, ako si Padre Damaso. Ngunit kailan may, hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kayo nga ba ang anak ng yumaon na si Rafael Ibarra? Ang iyong lingkod. Maligayang pagbabalik, naway mas maging mapalad ka kaysa sa iyong ama. Maraming salamat. Handa na po ang pagkain. Dito po ang daan. Stupido! Ganyan ba ang tamang pagtrato sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi po, senyora. Nakatitig lang po ako sa inyong buhok. Napakamangmang talaga ng mga inyo. Baka gusto mong mapabilang sa kanila, Ibarra? Ako ialis na lang po, Kapitan. Sandali, Ibarra. Paparating na sina Isabel at Maria Clara. Sa susunod na lang po, Kapitan. Sapagkat marami pa akong gagawin. Senyor Ibarra, Tinyente, ginulat mo naman ako. mag-ingat ka. Baka mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Tila marami kang nalalaman tungkol sa aking ama. Maaari mo ba itong ikwento? Hindi mo ba alam? Sa pagkakaalam ko namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Ha? Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo ko nagkakamali? Hindi ako maaaring magkamali. Si Don Rafael Ibarra, ang iyong ama, ay pinagbintangan na erhe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari mo ba itong ikwento? Noon, ang buwis! Tignan nyo, hindi naman siya marunong magbasa, pero may hawak siyang lapis at papel. Hoy, tigil-tigilan niyo ako ha. Baka kung ano pang magawa ko sa inyo. Wag po! Wag po! Wag po! Oh, kaysa mo. Anong kakay mo rito? Nandyan ba si Maria Clara? Nandito siya. Maria Clara! Clarita! Crisostomo! Halika! Tuloy ka rito! Crisostomo, tila ba ako'y nakalimutan mo na? Sigurado akong marami kang nakilalang mga babae sa maraming bansang napuntahan mo. Maaari ba kitang makalimutan aking sinta? Araw-gabi, ikaw ang laman ng aking isipan. Ikaw talaga, Crisostomo? Naaalala mo ba, nung mga bata pa tayo, nung ako'y nasa Betaryo? Sinabi nila sa akin noon na hindi kalimutan na raw kita. Subalit hindi ko yung ginawa. Hindi kita kayang kalimutan, Crisostomo. Ako'y alis mo ng aking sinta. Nandito ang puntod ng iyong ama, senyor. Dito ko inala, ngunit parang sira naman na ang lupa. Nakita mo ba ang katulad ng puntod na iyon? May mga tumutubong bulaklak na rin doon. Ah, yung krus na sinunog ko? Sinunog mo? Bakit? Dahil inutos yun ng mga padre. May papakita mo naman sa amin siguro ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Ano? Ano sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pang 1 taon simulang nilibing iyon. Inutosan po kasi
Inutosan po kasi ako na dalhin yun sa libingan ng mga inchik. Ginawa mo yon? Huwag po kayong magalit, senyor. Hindi ko po yun nilibing sa libingan ng mga inchik. Buti naman hindi mo ginawa. Umuulan kasi nun, kaya tinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalayo mo inutil! Leche! Walang hiya ka? Anong karapatan mong gawin yun sa aking ama? Bitawan mo ako. Hindi ako ang nagpakulong sa kanya. Hindi yun! Ipinahukay mo siya at ipinalipat sa ibang sementeryo. Ano? Hindi ako ang gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba, kundi si Padre Damaso. Dito mo tayo magpahinga, Crispin. Sige, kuya. Magkano ba ang kita mo ngayon, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais ko sanang bayaran ang sinasabi ng ninakaw ko eh. Sira ka ba? 22 ang binibintang nila sa'yo. Kahit magtrabaho ko, di ko mababayaran yun. Paano na yan eh? Pag nalaman ng nanay, baka paluin niya pa ako. Basta, kung anong mangyari, bahala na. Basilio, alam mo bang multa kang 2 real? Hindi tama ang pagtunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo naisusuli ang ninakaw mo. Hindi talaga ako ang nagnakaw nun. Matagal na po namin hindi nakikita ang aming ina. Pagbigyan nyo na po kami. Tiyak na gutom na sila Crispin at Basilio pagdating nila. Kawawa naman ang aking mga anak na nagugutom. Kung hindi lang sugarol at saka lasinggero ang kanilang ama. Inay! Inay! Anak, anong nangyari sa'yo? Si Crispin po, naiwan sa kumbento. Bakit? Anong ginagawa ni Crispin doon? Pinagbibintangan po siyang kumuha ng pera. Saan mo anak? Bukas na bukas pupunta ako sa kura para mailabas ang iyong kapatid. Magpahinga ka muna at umupo para makakainan kita ng pagkain. Tao po. Ano po yun, Ale? Ang kura, nais ko sana siya makausap. May sakit ang pura. Para saan ba yun? Ang aking anak na si Crispin. Hindi pa siya nakakauwi. Si Crispin? At ikaw nga ang ina ng isang magnanakaw. Hindi totoo yan. Magnanakaw ang iyong anak. At pagkatapos niyang magnakaw ay nakuha niya pang umalis? Totoo yun. Magnanakaw ang iyong anak. Hindi magnanakaw ang aking anak. Ano yung babaeng yun? Baka tumakas. Senyor! Si Sisa, ang ina ng magnanakaw? Opo, ako nga po si Sisa. Ngunit hindi pa magnanakaw ang aking mga anak. Huwag mo lang ipagkaila. Kung ayaw mo mas lumala pa ang sitwasyon. Ilang araw ko nang hinanap ang anak kong si Crispin. Ganun, bayaran mo na lang ang perang ninakaw ng mga anak mo. Kahit nagugutom ang aking mga anak, hindi nila kayang magnakaw. Sinungaling! Kung gusto mo, ikaw na lang kukulong namin. Senyor, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga magnanakaw ang aking mga anak. Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ako! Nais ni Maria Clara na pumunta sa palaisdaan ng kanyang ama. Sinamahan siya ni Tia Isabel at Crisostomo sa kanyang paglalakbay. Hanggang sa makakita siya ng isang buhaya. Tinangay nito si Elias. Dahil sa nangyari, malaki ang utang na loob ni Elias kay Ibarra, na kung saan ay handa siyang tumulong sa panahong kailangan niya balang araw. Tao po! Pasok ka, iho. Aba, Ginoong Ibarra, isang karangalan. Maupo ka. Kung iyong mamarapatin, hingi po sana ako ng payo tungkol sa isang pagpapatayo ng isang eskwelahan. Paaralan para sa mga mangmang nating mamamayan. Pangarap ko rin yan, ngunit tinawag nila akong baliw. Subalit, ang karunungan ay kamatayan natin sa kapanahunan ngayon. Kung gusto mo magtagumpay, kailangan mo ng lakas ng loob. Sa pagtitiis po kaya ay magtatagumpay ako. Mabigo ka man ay para ka na ring nagtagumpay. Bago po ako magpaalam, nais ko pong sabihin na lahat ng iyong payo ay magiging gabay sa pagpapatayo ng eskwelahan.
Paalam po. Mag-ingat ka, iho. Magandang umaga, Padre. Buenos dias, Padre. Hindi man lang ako binati sa aking pagdating. Tumataas na tingin sa kanyang sarili, napagpunta lamang ng Europa, aba akala mo kung sino na umasta. Huwag mo nang pansinin ang sinabi niya, mahal ko. Kanina pa ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akala mo kung sinong desente? Hindi naman marunong na respeto sa simbahan. Tama lang naman na namatay siya sa bilangguan. Patawarin mo ko, Maria. Ngunit hindi ko na ito matalis. Huwag mong sirain ang imahe ng aking ama. Ngayon, malalaman natin kung dugo at putik ang nananalaytay sa iyong ugat. Wag! Wag! Wag, mahal ko. Nakikiusap ako. Huwag mo itong gawin. Oh, bakit ka umiyak, Clara? Tia, ang sabi po ni Papa, salbahe daw si Ibarra. Sabihin mo, ito'y hindi totoo. Ba't ka nang babahan ng labo? Ano nangyari sa'yo? Si Padre Damaso, ipinasisira niya ang pagkikipagsunduan natin kay Crisostomo Ibarra. At kung hindi natin ito susundin, ay baka parusahan tayo ng langit. At bumangon ka, Papa! Paumanhin, anak. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iurong ko ng kasal yung dalawa ni Crisostomo Ibarra. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya. Pero huwag kang mag-alala, anak ko, dahil ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto kong pakasalan mo ang pisa na aking bayan. Pamangkin ni Don Tiburcio, Espanya. Alfonso Linares. Padre Damaso, Bakit? Nag-aarte ka? Napakaswerte mo na't pumayag ang aking pamangkin na pakasalan ng isang babaeng hindi man lang higitan ng aking ganda. ngunit, Doña Victorina, Ikaw, mayos ka kung ayaw mo ng gulo. Maria Clara, iya, siya ang gusto kong pakasalan mo. tumahimik kayong lahat! Anong karapatan ninyong diktahan ang puso ko? Ang puso ko ay ginawa para lang kay Ibarra. Kay Ibarra at wala na iba pa! Sinisigawan mo ba kami? Oo! Dahil wala kayong mga pakialam sa walang pwede kong maramdaman! Doña Victorina, tama na! Iya, makinig ka sa akin. Si Linares ang gusto kong pakasalan mo. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadali ka. Anong pipiliin mo? Anong karapatan mong pagpiliin ako? May karapatan ako dahil ako ang tunay mong ama. Senyor, makinig ka. Itatago muna kita sa bahay ng kaibigan ko doon sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ng estrangero? Para mamuhay ka na mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya. At 2 beses mo na akong niligtas. Ang laki ng utang ng loob ko sa iyo. Kung gayon, sumama ka sa akin at mamuhay tayo para magkapatid. Hindi. Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero handa akong mamatay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, nandito tayo noong 1 buwan. At nasa ilalim din tayo ng parehong buwan. Pero ngayon mo lang sinabi sa akin yung mga ganyan. Elias, nagbabago ang tao. Ngayong nalaman ko ang katotohanan. Kumiga ka! Lilutuin ko sila, habulin nila ako. At ikaw, iligtas mo na ang sarili mo. Hindi, dito ka lang.
Magkita tayo sa puntod ng lolo mo sa bisperas ng Pasko. Ayun siya! Barilin mo siya! Para mapasakin na si Maria Clara. Hindi. Hindi ito maaari. Maria, anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Masaya na ba kayo? Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Si Crisostomo. Patay na si Crisostomo. Ngunit, anak, Siya lang ang lalaking mahal ko. Siya lang ang lalaking minahal ko. Hindi ako magpapakasal kay Alfonso Linares. Hindi ko siya mahal. ano pa ba ang gusto mo? Patawarin mo ako, anak. Nangingimasok ako sa relasyon niyo ni Crisostomo Ibarra. Ngayon, patay na ang lalaking mahal ko. Wala na akong gustong pakasalan pa. Magmamadre na lang ako. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Kumbento o magpapakamatay ako. Hi Manila. Matapos ang 13 taon, nakabalik din ako. Ligayang pagbabalik, aking kaibigan na si Mon. Kamusta ang iyong pagbiyahe? Ito ay puno ng kaganapan, Kapitan General. Ngunit ngayon, ako ay bumalik na may bagong pagkatao. Handang magkaroon ng malaking epekto. Umaasa ako na gagamitin mo ang iyong yaman at impluensya para sa ating parehong interes. Ang bayan ay nangangailangan ng malaking pagbabago. Huwag kayong mag-alala, Kapitan General. Tiyak kong darating ang pagbabago. Ngunit hindi nang walang revolusyon. Magkakasama tayo sa paghahanda sa pagbagsak ng bulok na lipunang ito. Ibarra! Anong ginagawa mo rito? Basilio! Hindi na si Ibarra ang nasa harap mo. Si Simon ang naririto. Simon? Ano ang nagdala sa iyo rito matapos ang mga taong ito? May mga dahilan ako, Basilio. Mga dahilan lang na may kinalaman sa pagliligtas kay Maria Clara at sa paglilinis ng korupsyon at kasamaan sa lipunang ito. Pero revolusyon? Ito lang ba ang tanging paraan? Ito ang landas na aking pinili, Basilio. Sumama ka sa akin at sama-sama nating ipaglaban ang karapatan sa bansang ito. Nagpapasalamat ako sa iyong layunin, Simon. Ngunit nananatili ang pag-asa ko na magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa sa malinis na paraan. Tales, aking kaibigan, ikaw ang susi sa aking mga plano. Sa tulong ng iyong grupo ng mga tulisan, sama-sama tayong mananalo sa revolusyon. Ako mismo ay naranasan ang hirap na dala ng mga praile, Simon. At kasama mo ako. Simon, ang aking mga tulisan ay sasama sa kilusan. Maganda! At Quiroga, aking kaibigang sino? Sa kahusayan mong magsugal ng mga armas, maaasahan ba namin ang iyong tulong? Ito ay mapanganib. Ngunit para sa kabutihan ng lahat, gagawin ko ito. Magkakasama tayo mag-aalsa para sa revolusyon.
Basilio, aking natuklasan ang kapalaran ni Maria Clara. Inagaw ng mga madre ang kanyang buhay. Ito ay isang trahedya, Simon. Mas karapat dapat siya sa mas magandang kapalaran. Kailangan baguhin ang aking mga plano. Nawawala na ang layunin ng revolusyon. Si Maria Clara, ang lakas ko at inspirasyon. Mukhang nawasak ating mga pangarap. At walang kabuluhan ang mga ating pagsisikap para natin harapin ang malalakas na pwersang ito. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang ating pagkakaisa at determinasyon ay maaaring magdulot pa rin ng pagbabago. Ano yan? Ano to? Punyeta! Kaya inaakusahan ng pagpapalaganap ng kalituhan at paggambala sa kapayapaan. Kayo ay mananagot sa inyong mga ginawa. Anong mangyayari sa amin? Ang mga ari-arian ni Kapitan Tiago ay pinamano ng simbahan. Kaya wala nang maiiwan para sa'yo, Basilio. Julie, wala kang pagpipilian. Sumuko ka sa aking pagnanasa. Hindi kailanman. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumailalim sa iyong kasamaan. Basilio, wala nang lugar para sa mapayapang pagbabago. Sumama ka sa akin at sama-sama tayong lumaban para sa katarungan. Aking natuklasan ang kadiliman ng ating lipunan. Kakampi mo ako, Simon. Ikaw babae, bilang asawa, kailangan mo ibigay ang kaligayahan ng lalaki. Bilang lalaki, kailangan mo rin ibigay ang kanyang kaligayahan at ang kanyang pangangailangan. Ngayon, nag-iisang dibdib ko kayo. Basilio, sa kasal na ito, ilalantad natin ang ating plano. Ang sulong na pumuputok ang mensahe natin para sa mga korap. Ngunit ang buhay ng mga inosente ay nasa peligro, Simon. Hindi ba tayo makahanap ng ibang landas? Wala na tayong oras dyan. Tapos na ang babala. Hindi! Hindi ko ito papayagan! Isagani! Padre! 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 Simon, nandito ako! Padre! Padre Florentino, nabigo ako. Ang aking revolusyon, hindi pa man nagsisimula ay natunaw na. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, Simon. Ang iyong plano ay puno ng pansariling hangarin. Hindi para sa kabutihan ng lahat. Tama ka, Padre. Nakikita ko na ngayon. Sana'y maglingkod aral ang aking kamatayan bilang aral sa iba. Simon! 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 Paalam, Simon. Ang iyong makayamanan ay babalik sa karagatan. Naghihintay ng araw nang gagamitin ito para sa kabutihan ng lahat.